The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. At welcome natin lahat nating mga kasama ngayon sa ating online simbahay, ang ating mga pastors, primary, mga leaders natin, cell group members natin, lahat ng mga disciples natin, mga disciplers, lahat ng mga kasama natin sa ating pagsamba sa umagang ito ay welcome. Sa mga nanay at tatay na sa iba't ibang provinces ng Pilipinas at sa mga nasa abroad, no? Wini-welcome din natin ang ating mga leaders, mga cell group members natin na nasa abroad, ang ating mga discipler at disciple. Welcome po sa ang sulok man kayo ng mundo, ay salamat at kasama kayo sa ating pagsamba sa oras na ito. At sa lahat ng mga nandito ngayon, idulog natin ang ating pagsamba sa umagang ito sa ating Diyos na buhay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Ikaw ang buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos na dapat unahin. And even in online platform, O God, despite sa mga calamities na dumarating sa aming bansa, hindi ka mapipigilan, Panginoon. Ang presence mo kasama namin, your protection is upon us. At ikaw mag-ingat sa aming lahat. At ganun din sa mga kapatid namin kung saang lugar man sila. Alam namin, O God, you are in control. And I pray, samahan mo kami sa aming pagsamba sa oras na ito, even in online platform, because we believe your presence is with us. Kaya sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Sama-sama nating papurihan ang ating Diyos na buhay at ang ating CJS Philippines Worship Team ay atin pong sabayan sa ating pagsamba. Yours is the glory today, Jesus. Your kingdom is unstoppable. All together. The ground beneath will shake, the waters crash around, but my feet will remain on Christ the solid rock. In you my home secure. You're more than enough for me. In you, my home secure. You are high and lifted up, unstoppable. The gates of hell will never prevail. Your kingdom stands unshakable. You are forever Lord of all. My feet will remain all together on Christ the solid rock. In you, my home secure. You're more than enough for me. In you, my home secure. You are high and lifted up, unstoppable. The gates of hell will never prevail. Your kingdom stands unshakable. You are forever Lord of all. The Lord of all. Worship the Lord today. You make beauty from ashes, turn sorrow into dancing. Only you
bring beauty from ashes, turn sorrow into dancing. Only you, Jesus, Son of God. You are high and lifted up, unstoppable. The gates of hell will never prevail. Your kingdom stands unshakable. You are forever Lord of all. Lord of all. You are high. You are high and lifted up, unstoppable. The gates of hell will never prevail. Your kingdom stands unshakable. You are forever Lord of all. The Lord of all. The Lord of all. You are Lord of all. The Lord of all. Thank you, Jesus. Yours is the highest glory. Salamat sa mga mensahe na ating narinig at ihanda natin ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen at ang ating mga Bible. So, oras na ito ng ating pagbulay-bulay sa salita ng Diyos, pagsaluhan natin ang kanyang mga salita. Matatagpuan ito sa Psalms 90 verse 12 to 17. Psalms 90 verses 12 to 17. So teach us to number our days, that we may present to you a heart of wisdom. Do return, O Lord, how long will it be? And be sorry for your servants. O satisfy us in the morning with your loving kindness, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad according to the days you have afflicted us, and the years we have seen evil. Let your work appear to your servants, and your majesty to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us, and confirm for us the work of our hands. Yes, confirm the work of our hands. Now, sa umagang ito, mga kapatid, ang keyword na ating makikita dito sa Psalms na ating binasa is the word work. Ang God natin, may work siya. May ginagawa siya. Sabi nga, let your work appear to your servants. At ganun din, tayo may ginagawang work. Sabi nga, yes, confirm the work of our hands. Ibig sabihin, tayo, mga kapatid, ay partner ng Diyos sa work pagdating sa kanyang gawain. At sabi nga dito ng salmista, teach us to number our days. Ibig sabihin, napakahalaga ng mga days na lumilipas, mga panahon sa atin. That is why, ang isang gusto kong i-emphasize sa atin ngayon, ang theme natin sa umagang ito, God's work is unstoppable. Ang trabaho ng Diyos ay hindi pa natatapos until now, and that is unstoppable. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay continue sa operation niya every day, every hour, every minute, every second. Unstoppable ang work niya. At nag-ooperate ang kanyang will, ang kanyang kalooban. At tandaan natin, it's a great privilege and opportunity to be God's instrument. Ibig sabihin, isang pribilehiyo na tayo instrumento ng Diyos sa kanyang work. At ito ang content ng Psalms na ating binasa. Sabi nga, that we may present to you a heart of wisdom, na ang isang tao na may wisdom, ang bawat lumilipas na araw at panahon sa buhay niya, nagwo-work siya para kay Lord. Ginagawa niya yon para kay Lord because of God's loving kindness. Sabi nga sa 14, satisfy us in the morning with your loving kindness, that we may sing for joy and be glad all our days.
Ibig sabihin, ang taong kasama ang Diyos sa work, nakaranas ng loving kindness of God, despite of mga affliction na ating naranasan. Kasi ang years natin lumilipas, we seen the evil one, the work of the devil. Kaya sabi nga sa verse 16, let your work appear to your servants, to your children. Let the favor of the Lord our God be upon us. In verse 17, confirm for us the work of our hands. So ibig sabihin, kung ang Diyos ay nagwo-work, tayo din kasama sa work. May ginagawa po tayo. At like what I said, kung ginagamit ka ng Panginoon, naglilingkod ka sa Diyos, kasama ka sa church, nag-aabot ka ng mga kaluluwa. That is a privilege. That is an opportunity. If you are a cell leader, you are a disciple, discipler, or you are a pastor, at the same time, you are part of the music or media team, or ikaw ay kasama sa training kasi piniprepare ka rin sa work. Ibig sabihin, ito ay nagpapakita sa atin na ang work ng God is unstoppable. At kung ikaw nagagamit ng Diyos, that is a privilege. Like what I said, that is an opportunity. So, ibig sabihin, mga kapatid, isa sa gusto ko lang dalhin sa atin sa oras na ito, habang ang Diyos ay nagwo-work siya, may mga kinukuha siyang mga tao. At sino mga tao na yon? Ikaw at ako. Ginagamit tayo ng Panginoon. Pero sometimes, sa katotohanan, as we go on sa ating paglilingkod, may tumitigil, may humihinto, may mga nanghina, at yan ay isang katotohanan. Merong hindi maunawaan na nawala, umalis. And that's the reality of our journey habang tumatagal tayo sa paglilingkod. Pero ang isang katotohanan dito na dapat makita nyo, mga kapatid, even may tumigil, even may nag-left the group, even may mga na-discourage, may mga bumalik sa dati, tandaan ninyo, ang Diyos ay hindi naubusan ng mga tao. Ang Diyos ay hindi siya nawawalan ng mga tao. Minsan, ang nailalagay pa ng Diyos, maguhusay at magagaling. Kasi, ang isang katotohanan, we are God's extended arm sa kanyang mga layunin dito sa mundo. So kapag may umalis, may nawala, may tumigil, mapapansin mo, there is no shortage of soul. There is no shortage of people, no shortage of leader. May nilalagay ang Diyos. Kaya ang katotohanan, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Lord, habang tumatagal, yun palang sinasabi na ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. So may mga permanente at may mga hindi permanente. Parang nagtayo ka ng bahay mo, gusto mo magpatayo ng bahay. Yung pala, sa bahay na tinatayo, nakakita mo na ba kayo ng scaffolding? No? Para lang makapagkabit ng mga bubong, ng mga pintuan or second floor, may scaffolding. Pero ang scaffolding, pag nayari ng bahay, nawawala yon. At makikita mo yung beauty ng bahay, andyan. Pero wala na yung scaffolding. So ang scaffolding, that is a picture of people na temporary lang sila sa paglilingkod. Gusto mo ba na tawaging scaffolding ka lang o you are a part of the building? Yun dapat. Kaya kung tingnan natin, as the years go by, habang lumilipas ang panahon, makikita mo, hindi tumitigil ang gawain ng Lord. Hindi tumitigil ang gawain ng church. May mawawala man, pero merong permanent na nilalagay si Lord. Because our team, God's work is unstoppable. Meaning, hindi mo mapipigilan ang gawain ng Diyos. And that is a typical example sa natapos nating great harvest. No? Sa simula pa lang, marami kami mga kasamang pastor, 50 pastors. Habang tumatagal, may mga planning, mga 15 na lang kami o 10 ang naiwan. Pero the success of great harvest, it's because that is the work of God.
at nananatili ang talagang may heart sa pangitain. Ibig sabihin, it's a big success. Ibig sabihin, isang kawalan na tumigil ka, spectator ka, nanonood ka lang, pero ang Diyos hindi siya titigil. Because we know the work of God is unstoppable. At may mga principle ang Diyos habang nakipag-work tayo sa Kanya. Ngayong umaga bibigay ko sa inyo ngayon dito. Pinakita ko lang yung Psalms 90 verses 12 to 17 na makita natin na ang ating days sa mundong ito ay hindi siya pang matagalan. At maganda na ang buhay natin nagagamit natin sa work para kay Lord. Kung meron kang work, secular work, dapat meron din tayong spiritual work para kay Lord. You work with God, you use your time, your energy, your effort. That is your work for the Lord. Ang tawag natin minsan, ministry natin sa Panginoon. You work for the kingdom of God. Kaya nga, may principle si God in working with Him. There is God's principle in working with Him. May prinsipyo ang Diyos kapag tayo ay kasama niya sa journey ng ating ginagawa na paglilingkod sa Kanya. Number one principle ng Diyos na sinabi ni Jesus Christ. Kaya nga ang work ng God is unstoppable. Number one, the first will be last and the last will be first. This is the statement of Jesus Christ. In Matthew 19 verse 30. Tingnan po natin. Matthew 19 verse 30. Sabi po dito, but many who are first will be last, and the last first. So sa Tagalog, marami ang nauuna ay mahuhuli, at ang mga nahuli ay magiging una. So palagi nating naririnig yan, pero that is the principle in working with God, mga kapatid. Para maintindihan ninyo, magbibigay ako ng example. Minsan may tinanong ako na isang believer, isang mananampalataya, na nakakilala sa Panginoon. At ngayon, at present, napaka-active niya. Marami na akong na-interview dito sa atin para makita ninyo ang buhay ng ating paglalakbay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tanong ko sa kanya, aktibo na siya ngayon. Isa siyang disciple at isa na siya sa ginagamit ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, sino nag-abot sa iyo? Minention niya ang pangalan. At nang minention niya ang pangalan, nakilala ko. At alam niyo bang minention niyang pangalan? Isang leader. She's a leader. Pero hindi na siya nakikita sa arena ng work. Wala na siya sa arena ng paglilingkod kay Lord. Pero itong tao na ito, nagpatuloy siya sa pagsiserve. This is the typical example na ang nauna ay mahuhuli at ang nahuli ay magiging una. Naranasan niyo na ba yon sa grupo ninyo? Na minsan meron kang inaalagaan at ang nag-abot sa kanya, bumalik na sa dati. May kilala ako matagal na dito sa church. At least makaka-relate kayo. Masipag siya noon. No? Masipag. Isang lalaki. Masipag talaga sa paglilingkod kay Lord. Pero nalaman ko, naglalasing na siya. Umiinom na ng alak. Ang barkada niya mga unbeliever. Ito ang katotohanan. The first will be last and the last will be first. Kaya makikita na inyo, hindi garantiya na matagal ka na sa church. Alam ng mga pastor yan, ng mga leaders. Kahit matagal ka na sa church, hindi garantiya yon. Ang usapin dito, consistency, continuity. Ang usapin dito, mga kapatid, genuity of working with God. Kapag dalisay ang puso mo sa pagsunod sa Lord, hindi ka mababaklas, hindi ka scaffolding. You are the builder and part of the building of the church, spiritually. So maraming scaffolding lang, temporary lang.
Ang galing ng testimony. Alam nyo, 39 years na, almost 40 years na ang church na ito, I know the journey of our church, mga kapatid. And even mga pastor nakakaranas niyan. Kaya dito makikita ninyo, it's a reality na kahit sa physical aspect, pag nagpatayo ka ng bahay, may mga temporary dyan na ginagamit, but it will not last. Ganon din. Hindi mo pwedeng sabihin, bahagi ako ng pioneering work dyan, isa ako sa pioneering work dyan, pero lasinggero ka na, nagsusugal ka na. Hindi ka pwedeng magsabi ng ganon. Pag sinabi mong part ka ng pioneering sa online platform, pioneering natin dito, 2019, o part ka ng face-to-face, 1986, nandito ka pa rin hanggang ngayon dapat. Pero hindi mo siya may pagmalaki na, alam mo, bahagi ako dyan. Ngayon, nagtataya na siya sa wedding. Pero bahagi daw. Hindi yun. Ang talagang bahagi ng building of God's church, bahagi ka ng paglago ng church, until now, nandito ka pa din. So, ibig sabihin, mawala man tayo, ang Diyos ay hindi siya mapapalitan. Kaya tandaan natin, God is irreplaceable. Pag sinabi irreplaceable, hindi mapapalitan ng Diyos. But we are replaceable. Kaya tandaan ninyo, listen to this. I-treasure ninyo ang work nyo kay Lord. Kung cell leader ka, musician ka, media team ka, pastor ka man, ano man ang ginagawa mo sa Lord na binigyan ka ng isang task, yakapin mo, mahalin mo yon. Discipler ka, primary ka, 144 ka. Kasi you are replaceable. Pag bitawan mo yan, may ilalagay si Lord because the work of God is unstoppable. Kaya tandaan natin, primary, 144, 1728, 2736, or ano man yan. Kung kayo ngayon naglilingkod kay Lord, that is a privilege and opportunity. Ano man ang ginagampanan nyo kay Lord, pagpapala yan. It's a blessing na ginagamit tayo ng Lord. Pero kung ikaw binabatibot mo ang iyong gawain na binigay ni Lord, late ka palagi marami kang excuses, marami kang dahilan, primary ka pa naman, 144 ka, you are replaceable. May ilalagay si Lord niya na mas magaling pa sa atin. Why? Because all we do here, sa context ng church, sa context ng ministry, God is our chief executive. Siya ang CEO natin. At siya ay walang pwedeng pumalit sa Diyos because He is God. Pero ikaw, pwede ka palitan. Mga kapatid. Kaya, the first will be last, and the last will be first. Yun ang prinsipyo ni Jesus Christ. Yung in-example ko sa inyo, may ibang ako narinig, dati akong musician dyan. Dati akong media team dyan. Ay hindi natin pwedeng ipagmalaki yun. Hindi ka dapat magmalaki sa salitang dati. At wag man natin pagmalaki, dati akong believer, dati akong pastor. Hindi ka maging proud niyan. Kasi pag sinabing dati, nawala ka. Dati akong disciple. Ibig sabihin, X yan, mga kapatid. Kasi, ako'y naniniwala, if you are genuine, if you are pure, from the very start until the end, you are growing continuously. You are better and better. Nakikita kang maging magaling, mahusay, at lalong yumayabong at nagbubunga, mga kapatid. Kaya ako'y naniniwala, hindi mo pwedeng banggain ang prinsipyo ng Bible because the work of God is unstoppable. Ang prinsipyo ni Jesus, the first will be last and the last will be first. Kasi makita natin doon sa Psalms, ang ating buhay, ang panahon natin, may hangganan. At nakita natin, because of God's loving kindness, kaya tayo nag-work sa ministry. Ang iba, puro lang work sa trabaho, work sa pamilya,
nagwo-work para sa sarili. Pero hindi tayo naging pagpapala sa iba. Masarap na ikaw may pamilya, may trabaho ka, but you are God's partner in doing His work here on earth. Yan ang maganda. At yan ay isang fulfilling sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya mapapansin ninyo, habang lumilipas ang panahon, ako napansin ko, iwan ko sa ilang mga pastor, dito sa church, ang mga matatagal na dito, iilan na lang. Habang lumilipas ang panahon, may mga new faces, new people. Why? Like what I said, hindi kawalan kay Lord kapag may nawala. Kasi work niya to eh. Ang church work ni Lord, ang cell group work ni Lord, ang morning prayer work ni Lord. Pag may nawala yan, si Lord agad maglalagay ng tao para hindi ma-stop ang kanyang work. Kaya ang kanyang prinsipyo, through the Lord Jesus Christ, the first will be last, and the last will be first. At tandaan natin mga kapatid, ikaw at ako, madaling palitan ng Diyos. Madali tayong palitan ng Panginoon. Kaya kung madrama ka sa buhay, mareklamo ka, ma-issue ka, ma-excuse ka, kapatid, madali kang palitan ng Diyos. Dahil ayaw ng Lord na didelay ang kanyang work. Kaya pansinin ninyo, yung mga madrama, ma-issue, mareklamo, kumbaga mga taong, kumbaga maraming mga argument, it will not last in the ministry. Kasi si Lord may time frame sa kanyang work. Ang kinukuha ni Lord may quality, may kalidad. Kaya tandaan natin, mahalin ninyo, yakapin ninyo, at lalong ilagay nyo buhay nyo dyan because that is your legacy for your next generation. Na kahit magkapamilya ka, magkaroon ka ng anak, may pagmalaki mo yan na bahagi ka sa gawain ng Panginoon. Hindi kaya maganda pakinggan na sabihin mo sa pamilya mo, dati ako anak dyan, dati akong leader, dati akong primary. Hindi maganda tingnan yan. Ex yan, mga kapatid. Alam mo, ex-primary ako dati, ex-144. Ako ex-musician. Hindi siya magandang testimony. Makita, daddy or mommy, bahagi ka pa pala dyan. Hanggang ngayon, nandiyan ka. Opo, anak. Kaya nga, ayan, isinilang ka, nakikita mo ako, ginagamit ako ng Lord. You know, I am as a leader now, I am a leader of leader, I am a network leader, anak. Wow, praise God, daddy. Salamat. So, ibig sabihin, nakikita ang pag-asenso mo sa pagwo-work mo kay Lord. At napagmalaki mo yan sa anak mo o apo. Hindi mo pagmalaki na lasinggero ka ngayon at hindi mo malaki dati anak nandyan ako sa cell group na yan, leader ako dyan. Bakit ganyan nangyari sa iyo, daddy? Naging drug lord ka. Diba? Di ba? Di ba si Lord tinatawag mo? Pero bakit? Anong ginagawa mo, daddy? No? So makikita natin mga kapatid, kung kayo ngayon may work na ginagawa kay Lord, treasure that. That is your privilege. Yan ay pribilehiyo mo yon. At lalo mo pang palaguin. Biro mo cell group leader ka dati, cell group member ka ngayon, you are now a network leader at nakikita ngayon yan ng iyong pamilya. Di ba? So, you are part of God's work. Na dati ay nanonood ka lang. Pero ngayon, umasenso ka sa paglilingkod kay Lord. Di ba? Iba kasi gusto umasenso sa mundo. Pero nag-decline ang pagsiserve sa Panginoon. And that is not the will of God. So the second principle of Jesus Christ, why God's work is unstoppable. Whoever has will be given more, and whoever does not have, even what they have, will be taken away. This is the statement of Jesus Christ. Ang sino mang meron, lalo pang bibigyan. At sino mang wala na, ay lalong kukunin yung sa kanya. Matindi mga statement ni Jesus, ano? May wisdom.
wala ka na, kukunin pa sa iyo. Tingnan natin sa Matthew 13 verse 12. No? Sa likod lang yan, Matthew 13 verse 12. Kinuha ko yung mga statement ni Jesus Christ. Verse 12, sabi dito, "For whoever has, to him more shall be given, and he will have an abundance. But whoever does not have, even what he has shall be taken away from him." Iba ang prinsipyo ng Panginoong Jesus. Ang sabi dito, ang meron ay lalo pang bibigyan at lalo pang sasagana. But whoever does not have, yung wala na, even what he has, even yung kakunti na meron sa kanya, aalisin pa. Ayon. So kung hindi bukas ang mata mo at pandinig mo sa mga bagay na espiritual, hindi mo ito maintindihan. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ dyan sa babae, ang context, "You will keep on hearing but will not understand. You will keep on seeing but will not perceive." Hindi ito maunawaan ng ordinaryong kaisipan. Kaya nga sabi dito, kasi ang puso ninyo kalos na. No? Sabi nga, the heart of these people has become dull. No? May tenga pero hindi nakikinig. May mata pero hindi nakikita. Anong ibig sabihin ng Panginoon nito, mga kapatid? May isa ako ulit na example para maunawaan ninyo. No? Isa siyang masigasig na babae. Nag-aabot siya ng maraming mga tao. At alam naman natin, gender specific tayo. Pakinggan nyo to, ha? Anong ibig sabihin ng gender specific? Pag babae ka, inaabot mo puro babae para walang ligawan. Di ba? Pag lalaki ka, inaabot mo puro lalaki. Merong nawala na din sa arena ng pagsiserve kasi nag-aabot siya ng mga babae. Yung pala liligawan lang niya. No? Iba motibo. Now, itong babae na to, masigasig siya sa pagsiserve kay Lord. Minsan, yung mga babae na abot niya, may mga asawa na. Siyempre, may lalaki dyan. So, para balanse, alam niyo yung ginawa ng babaeng ito? Kasi, siyempre, yung naabot niya, yung mga may husband na, alam niyo yung ginawa ng babae? Naghanap siya ng mga discipler or leader na nakita niya responsible, reliable, disciplined leader, at doon niya nilagay ang mga lalaki sa taong ito. Kasi nakita niya inaalagaan ng mga lalaki, hands-on niyang inaabot, hands-on niyang kinakausap, even in online. So what's the lesson? Itong lalaki na primary na to, may mga tao na nilagyan pa ng tao. Kasi mapagkatiwalaan, maasahan, at nakikita yan ng kanyang dalawang mata. Sabi niya, "Kuya, sa iyo ko ibibigay ang mga lalaki." Ngayon, may mga lalaki na wala bang mga nadidisciple, wala bang mga leader, bakit hindi nilagyan? Kasi, hindi naging responsible, hindi nagiging, masasabi nating, hands-on, naging playful pa eh. At napapabayaan ang mga disciple. Kung ikaw, maglalagay ka ba ng kapital mo sa walang tubo? O dito sa mga nakita mo na umaasenso negosyo, doon mo ilalagay. Sa spiritual, ganun din. Hindi ka magde-dare, hindi ka magre-risk kung nakita mo na maglalagay ka diyan ng pera mo, hindi naman lalago. Dito ka maglalagay sa nakita mo na lumalago. That's a good investor. Even in spiritual things. Babae nakakilala kay Lord, may mga husband yung mga naabot niya. Hindi niya ilalagay sa alanganin yung mga husband sa nakita niya na hindi naman nagbubunga, hindi naman fruitful. Ito yung typical example. Ang meron, bibigyan pa. Ang wala, kukunin pa sa kanya. And that's a big lesson to all of us. Na sa ginagawa natin kay Lord,
Hindi ito laro. Hindi ito yung tipong may oras ka lang, pwede na. Pero halimbawa, may nalaman pa ako. I talk to the context of our church and even in other churches. Makikita nyo ito mga kapatid. Paano ka lalagyan ni Lord ng tao? Ikaw nag-set ng cell group, ikaw leader, wala ka pala. Nasa mall ka. At palagi kang nangangako, pero palagi postpone cell group nyo. Aalisin ni Lord ang mga tao sa iyo. At mananagot ka sa Lord. Sabihin mo, napagod ka, nakalimutan mo. Paano ka lalagyan ni Lord ng mga tao, mga disciple? Irresponsable ka sa pag-alaga, even in time. Ikaw nag-set ng oras, pero ikaw pa ang wala. Ikaw palagi ang huli sa cell group. Kaya hindi kayo magtataka kung bakit may multiplier at lalong nagmo-multiply. Nakita niyo mga kapatid? Iilan na lang yung disciple mo, hindi mo pa sila hina-hands-on. Hindi mo pa sila kinakausap. At hindi nila alam ang mga download na binigay sa iyo. So I'm talking to the context of leader and disciples inside of our church. Kasi you are the key for church growth. Even sa pastor. Ito pinapakita ko sa atin. Paano lalagyan ni Lord ang church natin? Kasi ako, nakarating sa mga provinces, nakapag-church ako sa isang church na mas marami pa ang upuan kaysa tao. Paano lalagyan ni Lord ng tao ang church, building, kung walang sistema ng discipleship? Kahit anong pray ng pastor, Lord, lagyan mo kami ng tao. Hindi naman si Lord maglalagay ng magic. Lalagyan ka ni Lord ng 100 people. Question, ano gagawin mo sa 100? Wala kang system of discipleship. Wala kang system of cell group. Wala kang system of training. So yung 100 na yan, sinagot ka ni Lord. Pero walang sistema ang church, aalis lahat yan. Kaya nakita natin mga kapatid, ito yung prinsipyo ng number 2. The work of God is unstoppable at ibibigay niya sa mga anak niya na nag-work base sa kanyang biblical system. So ang church, tataka ka, nagpa-fasting naman kayo sa prayer. Ang titindi ng praise and worship. Ang titindi ng sermon ng pastor. Pero ba't hindi nag-e-expand? Ba't hindi lumalaki? Kasi, mapapansin natin, hindi nagwi-win soul ang church. Hindi nagbi-build ng discipleship. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, whoever has to him, more shall be given. Ang church na ginagawa ang prinsipyo ng discipleship at winning soul, lalo pang lalagyan ng Diyos ng tao. Kasi good steward ang church na yan eh. Kaya ang pastor minsan magreklamo, ginawa ko ng lahat pero wala pa rin. No? Sumisigaw na nga ako sa sermon ko, bumababa na nga ako. Sumisigaw na ako sa mga tao. Matindi na ginawa kong sermon. Hindi makuha sa sermon yan. Tamang sistema ba ang church na pinapatakbo natin? Even in our cell group, context ng cell group, bakit hindi nagkikreate ng leader ang isang leader? Hindi niya dinaan sa tamang work. Hindi siya sumunod sa consolidation. Hindi niya tinitrain. At hindi siya nagkaroon ng parental heart. Kaya tingnan ninyo, ito kabago-bago lang may leader na. At saka ito, makikita mo bakit stagnant. Kasi ang Diyos, hindi mo siya pwede bulahin. Ang Lord, lalo niyang imo-multiply ang nagmo-multiply. Kasi naging good steward. For whoever has to him, more shall be given. And he will have an abundance. Hindi si Lord maabag na halimbawa, for 10 years ka na sa pagsiserve sa discipleship, nakita niya, wala kang work na ginagawa. Hindi mo hinahands-on ang mga tao mo base sa mga tools na binigay sa atin. Sinabi ko yan sa mga leaders. Binigyan na tayo ng mga tools. Tinuruan na kayo sa discipleship, sa winning soul. Mini-mentor na kayo. Lahat ng tools na sa atin na, nasa atin na ang Holy Spirit, si Jesus Christ, God the Father. Bakit hindi yan nagmo-move? Ang problema pala, nasa atin, wala sa mga tools.
Kung tayo ay irresponsibleng leader, even in online, like sa ngayon, nakikinig ka pero hindi mo tinatapos. Na ngayon, nakikinig ka pero late ka na. Leader ka pa naman. Hanggang mamalayan mo, wala ka ng tao. Aalisin ng Lord yan eh. Sarili mo nga, hindi mo pa nga mapangalagaan ang disiplina eh. Oh. Nakita niyo mga kapatid? Alisin ni Lord sa iyo ang tao, ilalagay niya sa taong may puso, na may parental heart, handang mag-alaga ng mga kaluluwa. Kaya ang nagmo-multiply, lalong magmo-multiply. Whoever has shall be given and will have an abundance. But whoever does not have, even what he has shall be taken away from him. Biro mo kung kunti na lang tao mo, tinanggal pa ng Lord. Kasi hindi ka nagwo-work. Hindi mo binalyo ang work sa gawain ng Panginoon. Nakita niyo mga kapatid? Kaya mapagkatiwalaan sa maliit, mapagkatiwalaan din sa malaki. Lalo ka pang bibigyan ng Lord. Like sa mga musician natin at media team natin, nakita ko yung kanilang faithfulness sa pag-work. Sa Great Harvest, that's a big event. Pero mo, nilabas sila sa comfort zone at silang in-expose ni Lord sa Great Harvest. Sa ating mga musician at sa ating mga media team. Why? Lalo kang pasaganain ng Lord. Lalo kanyang i-expose eh. So dati sa leader ka, ngayon leader of leaders ka na. And time will come, you will be a network leader. Why? Disiplinado ka sa morning prayer. Hands-on ka sa morning prayer. Hindi yung morning prayer mo, alas 12 mo na binigay ang iyong picture. So mapapansin natin, even in online or face-to-face, attitude is very important sa isang tao. Pero mo dati nakikinig ka lang dito ngayon, you are now a leader of leaders. Kasi bibigyan ka lalo ni Lord eh. And that is of your that's the effect of your personality, character. Disiplinado kang tao, pag binigyan ka ng task, lalo mong minamahal. Hindi mo binabatibot ang ministry ng Lord. Kahit sa online platform, sa mga meetings natin, faithful ka talaga kahit sa Zoom. No? Nakatuto ka, hindi ka paalis-alis. Hindi ka nakahiga sa higaan dyan. Hindi kayo nakataas pa yung paa mo habang nagsisimbahay. Talagang formal ka. Kasi si Lord ang iyong sinasamba, hindi pastor. Hindi yung because of the requirement. At isa sa magandang ugali sa iyo, lahat ng sinisimulan mo, tinatapos mo. Una kang pumasok, tatapusin mo hanggang huli. Ilalo kang pasasaganain ng Panginoon. Mga kapatid, because you value the work of God, because God's work is unstoppable. Even in our finances, connected yan. Bakit ang mayroon ng financial, lalo pang sumasagana? For whoever has to him more shall be given. Magtataka kayo, itong tao na to sumagana sa pananalapi, pero lalo siyang sumasagana. Mabuti siyang tagahawak ng salapi eh. Di ba? Ikaw, wala na nga, nagsusugal pa. Kapos ka na nga, mga kapatid, kapos ka na, wala ka na, may bisyo ka pa. So wala, kumbaga kahit barya, tatanggalin ni Lord sa iyo. Ito yung ibig sabihin. Whoever does not have, even what he has, shall be taken away from him. Sino dito nakaranas sa inyo na kahit piso hinahanap mo sa ilalim ng banig? Kahit piso malaglag hinahanap mo. Kapag ganyan ang ugali natin, hindi ka mabuting katiwala. Why? Kahit barya hindi ka makakita. Kasi nakita ng Lord, waldas ka. Nakita ni Lord, pag binigyan ka, mabisyo ka. Hindi mo ginagamit sa tama ang salapi na binibigay ni Lord sa iyo. Kaya huwag kayo magtaka, bakit ang maraming salapi, lalo pa dumadami ang salapi? Gumigising ng maaga at nagtatrabaho eh. Ikaw wala ka nang ang salapi, tanghali ka nang magising, tamad ka pa, at hindi ka pa tapat kay Lord. Kaya yung wala sa iyo, yung natira sa iyo, tatanggalin pa ni Lord yan.
hanggang mabaon pa tayo minsan sa pagkakautang. Kaya ako naniniwala, makakalaya sa utang ang mga mabuting katiwala sa pananalapi at lalo pang palalakihin ni Lord ang salapi mo. Bakit? Very clear sa Bible whoever has to him, more shall be given, and he will have an abundance. Nakita mo ang susi. Nagiging generous ka kay Lord, generous ka sa mga nangangailangan, generous ka sa gawain ng Lord, sa mga lingkod ng Panginoon, di lalo kang bibigyan ng Diyos. Kaya nga tandaan natin to, ang prinsipyo na to. Malalaman lang na pinagpapala ka because you bless other people. Malalaman na hindi ka binibless kasi puro ka akin to, akin to. Ang totoong binibless, nagbibless. At ang totoong hindi binibless, hindi niya kayang magbless. Sa church, sa ibang tao, at kahit sa mga lingkod ng Diyos. Kaya kahit sa iyo na lahat, akin to pinaghirapan, akin to talaga pinagpagalan. Talagang dugo at pawis ko ito, akin to. Pero hanggat hindi ka nagbibless sa gawain ni Lord, you are not blessed. Hindi ka nagbibless sa mga tao na nangangailangan, you are not blessed. Ang totoong bless, nagbibless. Tandaan natin yon. Why? Umaapaw na sa iyo overflowing ka na. At kaya ka nag-overflow sa blessing to bless other people, to bless the ministry, to bless the church, to bless your leader. At yun ang sikreto ng overflowing blessing. Na hanggat meron ka, lalo pang sumasagana. Kung ikaw pakabig, parang manok, pakabig ang manok, ibig sabihin, hindi ka pa pinagpapala noon. Kapag ang iniisip mo, akin to pinaghirapan, akin to pinagpagalan, akin ito. Kapag ganyan ka pa, nakakatakot yun. Katulad sa isang mayaman, ngayong gabi kukunin ko buhay mo. Biro mo, hindi mo binibless ang gawain ni Lord, sarili mo lang palagi. Kaya tandaan natin mga kapatid, that's the mystery of Christ's statement. Nakakaintindi lang nito ng sinasabi ko, yung bukas ang tenga, spiritually, at bukas ang mata, spiritually. Kaya sabi nga dyan sa context na yan, ibaba mo, may tenga pero hindi naririnig, may mata pero hindi nakikita. Alam ninyo, ang mensahe every Sunday, naunawaan lang ito ng mga bukas ang mata at bukas ang tenga pagdating sa salita ng Diyos. Kaya pa, salamat kayo kung naintindihan ninyo ito, mga kapatid. Kaya dito makikita natin, this is the principle of the Lord Jesus Christ with regards to God's work. As we go on sa work ni God, makikita mo, if you really understand, naging multiplier of disciples ka, at nagiging prosperous ka financially. Why? The key word is, you are a good steward with people and with your finances. Ang maganda dito, nagmo-multiply ng finances mo, nagmo-multiply pa mga tao mo. Kaya listen, bakit nalalagas ang mga tao sa akin? Bakit nawawala? Bakit kinakapos ako sa finances? Balik tayo sa verse 12 ng Matthew chapter 13. At basahin ninyo yan. Kapatid, hindi natin pwedeng maloko ang Diyos natin. Hindi natin siya pwedeng lukuhin. Kung sa barya nga, good steward ka, time will come, iangat ka ng Panginoon. Ibibless ka ni Lord kapag you follow the principle of God's work, mga kapatid. Number 3, no? Kaya tandaan natin, napakasagana ng salita ng Diyos. Kapag naintindihan natin to, lahat ng nangyayari sa buhay mo, maganda ang iyong operation, ang iyong galaw, base sa kanyang salita. Now, number 3, what is Christ's principle pagdating sa God's work? No one who looks back is fit for the kingdom of God. Basahin po natin sa verse 62 ng Luke chapter 9. Luke chapter 9, verse 62.
Anong sabi sa Luke? No? Mas maganda basahin natin siguro sa Tagalog. Luke chapter 9, 62. Tingnan natin ang sinasabi sa Tagalog. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sinumang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sa atin, may mga probinsya po tayo. Pag pumunta tayo sa probinsya, di ba, traktora na ngayon, pero nung mga masasabi natin old school sa farm, ang ginagamit ng mga farmer, kalabaw. At ang kalabaw, siya ang nag-guide sa farmer sa kanyang pag-aararo. At wala akong nakita ng mga magsasaka na habang nag-aararo, lumilingon para straightforward ang kanyang pagbungkal ng lupa. Even ang kalabaw, hindi lumilingon yan. Straightforward yan. Binubungkal nila ang lupa. Tataniman ng tubo. Sabi ni Jesus, ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam ninyo, pinakita ni Jesus Christ dito, habang tumatagal ang pagsiserve natin sa Lord, straightforward tayo, forward-looking. Alam ninyo, ang mga hindi lumalago minsan, lumilingon sa mga memories, nagre-reminiscing. No? Tapos pag sila nagkita ng mga dati, alam mo, dating saya natin, no? At karamihan sila nagkikita pag may patay. Napansin ko yan. Napansin ko yung mga nawala sa church, nabubuo sila kapag may namatay. At pagkatapos, usap-usap sila, magre-reminisce sila. Maganda naman yon, kabutihang loob yon na pumupunta tayo sa patay. Pero ito sa nakita ko, aktibo tayo sa pagbisita sa mga namatay, pero hindi tayo aktibo sa cell group. So minsan may naobserbahan ako, aba yung mga kopong-kopong nagkita-kita sa patay. Tapos masasaya sila, pero wala namang bunga. Yung mga disciple naman, normal lang sa kanilang dumalaw sa patay, pero may cell group sila. Alam nyo, ang sinasabi ko, hindi ito personal attack. Nasa Bible to eh. Basahin ko yung context sa taas. Actually, sabi ni Jesus Christ sa verse 16 ng Luke 9:60, sinabi ni Jesus sa kanya, kasi may gustong sumunod sa kanya eh. Panginoon, hayaan po muna ninyo mailibing kong aking ama. Anong sabi ni Christ sa verse 60? Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit tumayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. That's the context of verse 62. Kaya pansin ko sa mga patay, pag pumunta ako, may nakikita akong mga dati. So isang sinasabi ko, kinukwento ko minsan to sa mga leader, tingnan nyo. Kaya sinabi ni Christ, hayaan ang mga patay, ilibing ang kapwa patay. Kasi ang patay sa espiritu, interesado sa mga patay ang pisikal. Kaya sabi ni Jesus Christ, at minsan pag nagkita-kita yung mga dati, may mga memories tayo, ang saya natin, no? O tingnan mo, ang payat mo dito. O tingnan mo dito, parang tagutom ang mukha mo dito. At saka, makikita mo, nagre-recall tayo ng past eh. Pero alam niyo hindi nakakatulong sa atin yan. Yun ang nagpipigil sa atin to move forward for church growth. Memories is good. Reminiscing is good. Pero looking forward is very good. Yung mga past memories natin, hindi na maibalik yan. Ang question, kung tingnan mo ikaw noon at ngayon, may nangyari ba sa buhay mo? Kaya sabi ni Jesus Christ, ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga good memories natin or mga past memories natin, maganda yon. Pero hindi yan dapat na diyan tayo nabubuhay. We need to move forward in order for us to grow. Kasi kapag lumilipas ang panahon, balikan mo man ang memories, biro mo dito,
ano ka pa, matitisurin ka dito. Pero ngayon, you are now a leader, you matured na. Yun ang magandang mag-recall. Alam mo, dito talagang ano ka, no? Palagi ka lang, ikaw ang pinapayuhan, pero sa ngayon, ikaw na ngayon ang leader namin. Leader of leaders ka na. May nangyari sa'yo. Ang masaklap, ni-recall mo yung memories mo, until now, ganyan ka pa din. So, ibig sabihin, nagre-recall tayo ng mga past natin. Maganda i-recall mo yung past mo. Ako dito, dati nakikinig lang. Ngayon, ginagamit na ako ng Panginoon. Kaya sometimes, ang iba, na-stuck sa past memories. Di ba dati boyfriend mo to? Mga ganon, di ba? Ay, nag-break pala kayo. Oo nga eh. Sakit nga eh. Talaga? Kaya hanggang ngayon, di ako makamove on eh. Ayan, sa paglingon-lingon mo yan. Ayun. Di ba nung nag-break kayo, yung kaibigan mo naging kanya natin? Oo nga eh. Kaya nga ako ngayon tumigil na sa discipleship eh. Yun ang nagpapapigil sa atin, mga kapatid. Sakit, no? Oo, hanggang ngayon taglay kong sakit. Kaya nga hindi na ako nagpapatuloy kay Lord eh. Ayan, kaya ang palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ba't hindi ka na nag-church? Masakit. Masakit, bes. Masakit. Pag nag-church ako, nakikita ko sila masaya eh. Kasi nung past kami masaya, ngayon sila na. Sobra sakit, bes. Ganon tayo. Lumilingon tayo sa past eh. At palagi nating tinitingnan yung past. Dati, kami ang magandang may mga moments. Kaya ako, pag pumunta ko ng church, sobra sakit talaga. Sakit. Biro mo, iniwan mong pagiging cell group leader, pagiging musician, dahil lang sa pain. Nakita niyo mga kapatid? Kaya minsan, hindi nakatulong yung nakaraan. Hindi ko pa kaya eh. Siguro pag nakarecover ako, babalik ako sa church. Biro mo, darating na si Lord, hindi ka pa nakabalik. Why? Kasi palingon-lingon ka nga, kapatid. Alam mo, yan ang niligawan ko dati, iba na katuluyan. Kaya, pag ako'y nasa church, nasasaktan ako pag nakita ko sila. Ganon. Kaya hindi ka makamove on, kapatid. Hindi ka makapag-create ng discipleship. Ayon. Alam mo, hindi ako, natisod ako. Bakit? Laki ng utang sa akin yan eh. Pero tingnan mo ngayon, no, kung makakain sila sa mga Starbucks, hindi man naalala yung utang niyo sa akin, laki. Lumilingon ka pa kasi. Nilingon mo eh. Kuha niyo mga kapatid, nilingon mo. O tingnan mo, hindi niya alam, hiniram niya yung damit. Akin yan. Yung suot niyang damit, hindi na niya nalaala na akin yung suot niya. Pero masaya pa siya, oh, tingnan mo. Nakita natin mga kapatid, mga past nire-recall natin. No? Alam nyo, maraming love story sa church na to. Marami dito hindi nagkatuluyan, naging ex, at hindi na niya naging kanya talaga, napunta sa iba. Pero iba nagpatuloy, nakamove on. Ganun talaga ang buhay, mga kapatid. Ang iba, hindi na naglilingkod kasi hindi niya nakuha. Hindi niya nakuha eh. Natisod na, naging drug addict na lang siya, o kaya naging lasinggero. Saklap, di ba? Kasi lumingon ka eh. Tandaan natin, accept the past. It's already past. Move on na tayo. Para hindi ma-delayed ang work ni God. Because God's work is unstoppable. Kaya papalitan ka ni Lord kapag nag-emo-emo ka dyan. Ma-emotion ka. Diba? Ma-emotion ka, madrama ka pa, ma-issue ka pa. Ang iba nag-create na ng mga leader of leaders. Ikaw hanggang ngayon, walang nangyaring pag-unlad sa iyong buhay espiritual. Kaya nakita niyo mga kapatid, this is the principle of God. Sana maunawaan niyo ngayon, hindi ka aantayin ni Lord kung madrama ka at ma-issue sa buhay, mareklamo ka. Iiwanan ka ng Panginoon at magre-replace siya ng mga mas matindi pa kaysa sa iyo. Kaya nga, like what I said, what we do here is God's work. All we need to do, yakapin natin yung work ni Lord at sabayan natin ang Panginoon. Naway sa umagang ito, yung mga nagsimula, tinapos nyo. Dahil may ibibigay si Lord sa iyo na mas matindi. Be responsible disciple or leader hanggang closing prayer.
Even binabagyo na tayo sa Pilipinas, hindi ka bibitaw sa Panginoon. Sa ating pagtatapos, be an extended arm of God for the advancement of His kingdom. Allow your life to be part of God's operation here on earth. Sarap ano? Nag-ooperate si Lord sa mundong ito, kabahagi ka. At maipagmalaki mo yon sa next generation. Bago ako mag-closing prayer, sabay-sabay nating awitin ang ibibigay sa atin na mensahe ng awitin ng ating CJS Philippines worship team. And Lord, I feel the movement of Your Spirit in my life to go. And Lord, I hear the thunder of Your voice call out, arise and go. No matter what the cost to me, the author of all history deserves love from every tribe and tongue. And I hear the Spirit beckoning, I can't escape this mystery, that I can help bring You what You have won. Of the harvest, You deserve it all. Here I am, I say yes to the Lord. Of the harvest, You deserve it all. Here I am, I say yes. Now is the time You chose in history for me to be alive. So here I will respond right where I am, and I will give my life. And I lay my crowns down at Your feet, the one who gave it all for me. My life is Yours in everything I am. From now into eternity, Your worth the nations worshiping, and then there's hallelujah to the Lamb. You're the Lord of the harvest. You deserve it all. Here I am, I say yes to the Lord of the harvest. You deserve it
Tayo po ay manalangin. Naway maging part tayo ng great harvest sa work ni Lord. At naway magpatuloy po tayo mga kapatid. Masarap na isa tayo sa dinampot ng Diyos to continue the work of God here on earth. Let us pray. Salamat Panginoon sa palaala mo sa amin. We are replaceable and you are irreplaceable. I pray na lalo naming i-treasure, mahalin, pahalagahan ang anumang responsibilidad na binigay mo sa amin. Kami man ay pastor, leader, disciple, discipler o mga trainees kami, lalo naming yakapin ito at pahalagahan because we believe, oh God, it's a privilege to be part of your work. We believe, oh God, na it's an opportunity na kabahagi kami sa gawain ito. Nakabahagi kami na isa kami sa extended arm na maraming naabot na kaluluwa dahil ginagamit mo kami. I pray, preserve your people, protect your people, O God, and provide the needs of your people na nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. I pray blessing upon blessing sa lahat ng kasama namin ngayong umaga. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you. God bless at mag-ingat po tayong lahat. Pagpalain tayo ng Diyos na buhay. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page. Follow us on our Instagram account. And subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online. By sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
to lead